Our beloved Boss Mike Cervera. Ibinunyag ni dating Negros Oriental Representative Jacinto Jing Paras na ikinuwento sa kanya ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang umano'y pagdududa sa kanya ni na First Lady Liza Marcos at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos kaugnay ng pagbibigay ng umano'y kickback. Sa panayam sa programang Kong Radio ng Abante, sinabi ni Paras na kumpare niya at ninong ng kanyang panganay na anak sa kasal sina Ko at dating House Speaker Martin Romualdez. Time to time, kinikwento ni Zaldico ang mga development. And in fact, on one occasion, sinabi ni Zaldico na pare, my days are numbered. Mukhang bibirahin na ako ni Liza at Sandro dahil kulang daw yung binibigay ko sa kanila, ani Paras. Parang nagdududa yung mag-ina na tinatago niya yung siya yung yumayaman at hindi nagbibigay niyang tama sa kanila, dagdag pa niya. Ayon kay Paras, ang tinutukoy na pera ay umano'y kickback mula sa mga proyekto at naikwento umano ni Ko ito sa mga huling bahagi ng nakaraang taon o sa unang bahagi ng taong ito. Si Ko ay dating chairman ng makapangyarihang House Committee on Appropriations pero noong January 2025 ay biglang nagbitiw sa umano'y health reasons. Bago matapos ang 2025, naglabas ito ng video kung saan inakusahan nito si Pangulong Marcos ng pagtanggap ng kickback sa mga insertions. Samantala, kinumpirma ni Department of Interior and Local Government Secretary John V. Cremulya na may natatanggap silang fillers o pahiwatig na nais umanong makipagdialogo ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa Administrasyong Marcos. Si Ko ay hinahunting ng mga otoridad dahil sa inisyong warrant of arrest ng Sandigan Bayan kaugnay ng 96.5 million pesos ng anomalyang flood control project sa Nawan Oriental, Mindoro. Ayon kay Remulla, ang naturang mga pahiwatig ay dumaan umano sa ilang pari na personal niyang kakilala. Gayunman, nilinaw daw ng kalihim na hindi pa beripikado ang impormasyong ito. Meron na siyang fillers through mga ibang pari na kakilala niya. Not exactly susuko, parang nagpapakonekta. Gusto ng dialogue sa amin pero that's not verified, parang nagsabi pa lang. Sinabi ng kaibigan na pinaparating paglalahad ng DILG sa interview ng mga reporters nitong Miyerkules. Sa kabila nito, iginiit ng kalihim na sineseryoso ng pamahalaan ang anumang pahiwatig ng pakikipagdialogo ng dating mambabatas. Siyempre, we take them seriously. Yung gustong makipagdialog, kakausapin namin yan pero yung bribe, huwag na, diin ni Remulla. Nauna rito ay inatasan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Department of Foreign Affairs at DILG na simulan ng ayusin ang extradition treaty sa Portugal upang sa gayon ay mapabalik sa Pilipinas ang dating mambabatas upang mapanagot sa flood control scam. Sa ngalan ni Boss Mike Cervera, ito po si Anino TV na nagsasabing mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Saan man dako ng mundo naroon kayo at syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.